magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa DSWD, sa ating mga kaibigan po sa media at yung mga kababayan po natin dito po sa Paragon, sir. Sir Raymond, good morning po. Ay, good morning, Director Dayan, sa mga kasama natin sa media. Yung guest natin ngayon, dalawa, magkaugnay siya. Pakilala mo na yung mga guest natin. So from the Social Registry Office, we have Director Jimmy Shook. Good morning po, Director. Magandang umaga sa lahat. Nakaka-shook, ano? And sir, yung katabi po niya ay si Director Morata po of the Director CIP. Wenz. Siya yung ano rito, siya yung mandando rito. Sa Paragon. At ang di-discuss niya ngayon, napaka-timely. Opo. Ito yung ano, literally, mga ghost beneficiaries. Ghost, sir? Naku, ibig sabihin may Dahil naging pangalan. ghost na sila. Ay, Ah. dahil undas na, no? Oo. Okay po. Unahin na natin si Director Shook. Hindi. Babati ka muna. Of course, magandang buhay po again sa ating mga media partners, Director Diane Ensas Raymond. At welcome po muli sa aming pong tahanan, ang Crisis Intervention Unit po dito sa Commonwealth. Thank you. Dahil si Director Shook yung bisita, siya na yung maunang mag-present. Then si Director Wenz. Sige po, Director. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayong pong araw, medyo espesyal po ito kasi nandito po sa Paragon Place kasama ang ating mga kliyente ay pinapilot test po ng DSWD ang bagong gawang application na tinatawag na BBM Serbisyo. Ito po ay ang pinaikling salita para sa basta beripikado, mabilis ang serbisyo. Ito po ay bilang suporta na rin sa Philippine National ID, alinsunod sa Republic Act 11055. Malamang sa atin dito, marami na sa ating national IDs at ang ginagawa lamang po ng basta beripikado mabilis ang serbisyo ay ino-authenticate po kung talagang ang isang individual ay may national ID. Halimbawa kayo po, pwede nyo pong bisitahin yung bbmserbisyo.dswd.gov.ph kung nais nyo pong ma-access ang inyong digital ID. Meron lamang po kayong mga susundan na steps mamaya-maya. Pero ano nga ba po yung BBM Serbisyo? Ang BBM Serbisyo po, ito po ay isang application na ginawa po ng DSWD upang mabilis na malaman kung ang mga kliyenteng pumipila sa atin ay halimbawa may national ID ba? Or gaya nung sinabi ni Sir Raymond kanina, ghost beneficiary na ba? Ibig sabihin, hindi na buhay, ano? At ito po yung pinakamabilis at siguradong paraan para malaman ng DSWD, malaman ng mga social workers na kumakaharap sa mga aplikante natin ngayon kung talagang ang taong ito ay siya yun, hindi ibang tao, gamit ang kanyang national ID system. So, hindi na kailangan magdala ng physical ID, hindi na kailangan magdala ng printed ID, pwede kang magpa-authenticate kung ikaw ay may national ID gamit ang BBM Serbisyo. Kasi po, ang sinasabi ng Republic Act 11055 or yung Philippine National ID System Act, printed man yan ang national ID mo or digital or yung physical card mo, pare-pareho yung kanilang, ano ba ang tawag dyan? Halaga. Pare-parehong ang kanilang value. So kahit wala kang PhilSys ID na printed, pag nagpa-authenticate ka, it's as if meron kang printed ID. At yan ay i-recognize ng DSWD as primary and valid ID. Kaya po siya mas mabilis. So, Director Shook, ibig sabihin yan, basta meron na siyang digital ID, in-enter yung pangalan niya, address, lalabas na doon. Lalabas po. Kung siya po ay talagang registered. Yes. Pag hindi lumabas, ibig sabihin, hindi pa siya registrado. Maaaring hindi siya registered pa sa PhilSys. Yun. Okay. So, bakit nga ba mahalaga? Ano yung halaga nito sa DSWD or sa mga na makuha, na sila ay ma-authenticate? Una, may sigurado natin na talagang siya yun. Yung taong lumalapit ay talagang siya yun, at yun ay may national ID.
At may iwasan na rin yung paminsan-minsan nagkakaroon ng duplicate na pumipila dito, pumipila ulit doon. Kasi nga, meron ka ng national ID na nagpapatunay na ikaw yon. At mahalaga rin ang national ID kasi mamaya ito rin ang magiging basehan ng DSWD ng pagbibigay ng assistance lalong-lalo na sa mga grants-based programs natin. Sige. Okay, so mahalaga rin ang PCN o ang PhilSys card number o ang kanilang national ID kasi yun yung magpapatunay na talagang tama ang kanilang pangalan, sila yon at buhay ang kaharap natin. Ano? At yun na nga, naiiwasan yung duplicates at later on, magagamit ang national ID bilang mekanismo na malaman din ang record ng isang tao sa iba't ibang ahensya. Halimbawa na lamang, magagamit ang national ID sa pamamagitan ng BBM serbisyo, magagamit ng DSWD para ma-check halimbawa sa PSA kung talagang ito for example ay patay na ba or ito ay naglipat na ng address or ito ay may bago ng apelido, lalong-lalo na sa mga babae na kinakasal, yung mga ganong bagay. Director, yan ba ngayon check mo na yan sa PSA gamit tong BBM serbisyo? Sa ngayon, O hindi pa. Pero moving forward, doon tayo papunta. Kaya mahalaga sa DSWD na malaman ang national ID ng isang individual. Ito yung na-pilot na no? Ito Tama yung ba? pinapilot natin ngayon. Ayan, Hanggang sir, kailan- dito. Andito, okay. sila po. So hanggang kailan yung pilot stage natin? Itong October. Okay, then by November, December, Yes. Mag full roll out na tayo sa lahat ng nationwide. regional office. Yeah. So, ganito lang po kasimple ang BBM serbisyo. 3 steps lang po yan. Una, kapag na-access mo na yung bbmserbisyo.dsw.gov.ph at maaari nyo pong subukan, i-input nyo lang po yung inyong pangalan at birthday, tapos take a selfie, tapos i-input po ang inyong contact number. Mabilis pong naipapakita sa inyo kung kayo ay registered sa PhilSys or hindi. Sa ngayon po, ang pinapakita namin ay information ninyo sa PSA, pero eventually, ang ipapakita namin, ang ilalabas namin dyan, is the digital ID ninyo sa PSA that you can use, na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan na sa kanilang, halimbawa, pag mag-apply ng assistance sa DSWD. So, yan po. In less than a minute, kaya po yan magawa. So, meron lang po kaming nai-emphasize dito sa BBM serbisyo. Una, sa ngayon, hindi po ito registration system. Halimbawa, kung ikaw ay nais mong mag-apply ng AIC, sa ngayon, hindi pa ito parang, kung ikaw ay nag-BBM serbisyo, ibig sabihin makakatanggap ka ng ayuda. Yun ang gusto kong sabihin. Ito ay isang mekanismo lamang para malaman ng DSWD, ma-authenticate kung isang individual ay PhilSys registered at kung siya ay may national ID. Tapos, sa ngayon, ang BBM serbisyo, although kahit sino pwedeng sumubok, kahit mga hindi kliyente ng DSWD or kahit yung mga kasamahan natin sa media, pwede actually sumubok. Pero, ang gusto ng DSWD sana, hanggat maaari, yung mga kliyente lamang muna ng DSWD ang sumubok. Yung mga talagang lumalapit sa atin at nag-walk-in, halimbawa para mag-claim ng AIX and other services. Pero bukas po ito sa lahat ng mamamayan, ang BBM serbisyo. Okay, so gaya ng, sa ngayon, sabi ko nga kanina kay Sir Raymond, ongoing yung aming pilot testing dito sa Paragon kasi andito yung ating mga kliyente sa AIX at maraming tao. Gusto rin naming masubukan kasi kung ang application ba ay, alam yun, pumapalya kapag marami. Pero so far naman, maayos yung takbo ng PhilSys authentication. In fact, as of today, meron na pong 91,000 individuals ang nag-authenticate gamit ang application. Yan po lahat ay kliyente ng DSWD. Many of them are actually here right now and many of them are AIX beneficiaries and 4Ps beneficiaries. But this is open to all programs. Kapag po matapos na yung aming pilot testing dito at mukhang
maayos naman po ang takbo ng aming pilot testing, ito na po ay papagamitin sa lahat ng programa, buong bansa, at magiging parte na siya ng parang operations ng DSWD na sa bawat kliyente na pumipila sa DSWD para humingi ng assistance, basic step ay ang mag-BBM serbisyo para masigurado ang pagkakakilanlan ng isang individual na lumalapit sa DSWD. Yung mga indigenous peoples, 'di ba? Sinimulan na rin natin yung mga Aita Yes sa po. Pampanga, tsaka sa Tarlac. Yes po. Yun, magandang tanong po yun, Sir Raymond, kasi ito pong BBM serbisyo kasi kinakailangan may internet ka, may data. May mga lugar pa tayo, gaya ng nabanggit ninyo, yung mga tinatawag natin GDAS or yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ito yung mga remote areas na walang internet. So ang ginagawa po ng DSWD ngayon is, ang ginagawa ng opisina namin ngayon is gagawa ng offline version para sa mga remote areas, gaya ng mga areas kung saan ang ating mga katutubo, yung mga IPs, etc. Para ang authentication ay posible din kahit sa offline. Ano rin to, no? Coordinated na rin sa mga LGUs, sa mga CSWDO tsaka MSWDO. Yun po yung, kapag matapos po yung ating pilot, yun po yung sunod Para nating pag gagawin. lumapit din sa kanila, Yes magagamit nila yung app ba tawag dito? Opo, application. Application. So yan. Okay. So, ito na lamang po yung mga timeline na pinapakita ko. Actually, ang direktibang ito ay nagsimula kay Secretary noong September lang, nung nakaraang buwan lang. And in 1 month, ginawa namin yung application at pinapilot test na rin sa ngayon. Pero ang plano talaga, start this November to December, mag-full scale rollout yung BBM serbisyo application. Sige. Okay na yan. So yun lamang po para sa BBM serbisyo. Magandang umaga po. So, Sir, tinry ko eh. tinanay mo. Sorry, -1 yun na lang ako sa bilang nyo. Anong nangyari? Tinry ko lang po ngayon yung BBM serbisyo.dswd Mabilis? dswd.gov.ph. So, i-enter mo lang naman yung full name mo, first name, tapos middle name, at saka surname, and then date of birth. Tapos, eto sir, verified naman ako kasi nag-register naman ako sa PSA. So, nandito po siya. So, tulad nga po ng sabi ni Director Shuk, as much as possible, yung mga magta-try lang po muna ay yung Mga mga beneficiaries. beneficiary po natin sa AIX para po mas makita nila yung kabuuang bilang po talaga ng mga beneficiary yung natutulungan po So, natin. huwag mo nang uulitin yan, ha? -1 na lang po Okay lang. ako. Narito rin po pala, Sir Raymond, ang mga kasamahan natin sa DSWD NCR 4A, tsaka Region, anong pa nga yun? Mimaropa. 4A at Mimaropa. Mimaropa. Mimaropa Para nandyan. nag-iikot-ikot po Mag-assist. sila ngayon sa AIX para subukan yung BBM serbisyo. Director Shuk, mamaya na natin ibigay yung para si Director Benz muna. Ito yung hinihintay ng mga kasamahan natin sa media kasi nga, undas. Opo, Tas holiday bukas so walang sarado to, no? sarado po. Kaya isiniksik lahat yung mga for Friday na schedule. Actually, wala Nilagay tayong dito ba? in-schedule Tama ng 31 because declared na siya na holiday. Holiday. So, they will be back na on Monday. Monday na Yes. po. Pero ang dami tao ngayon compared do sa unang punta namin. Alam mo naman, we're extending our capacity. Kasi medyo mabilisat po tayo ngayon. So, parang from 1.4 ata, ngayon ay nag-1.6 na ho kami. 1.6 a Yes, day. A day. 1.6 a day. So, that's how we manage po our walk-in client. Ito yun 'di ba, bago matapos yung pisina, natanggap nila yung kanilang Yes. So, actually, when we came here, natatapos kami mga around 8 o'clock. But ngayon po, natatapos na kami ng 5:30. The latest is, I think, 7. But more of releasing na lang ng guarantee letter and cash out. Basta kompleto naman yung requirements, Yes. walang uuwing luhaan. As always, ganun naman po palagi talaga ang policy natin. Kung sa raffle, merong umuuwing luhaan dito sa Paragon, walang umuuwing kasi lahat nakakakuha ng Basta AX po, nila. kompleto ang requirements. Yun pa ang palagi ating paalala sa kanila. Sige po. Papasko na rin, kaya Yes, raffle eh. Opo.
Sige, Director Sige po. Wenz. Ngayon naman for my topic, maraming salamat SAS Raymond, Director Jimmy, and then Director Diane. Para sa amin, breakthrough to. Oo. Kumbaga, it's a good news that finally, a part of the entire AX program were institutionalized na into a law. Ito po yung bago ho na kapapasa pa lang na batas, ang RA 12309 na tinatawag po natin, the Act granting free funeral services to poor families, appropriating funds thereof and for other purposes. So masaya po kaming makuha itong balita kasi actually we've been pushing for the AX to be institutionalized. But I think for this particular progress, marirecognize na yung AX na isang malaking parte ng buhay ng DSWD at maging lahat ng parte ng AX ay ma-institutionalize katulad ng funeral bill. Pero yung batas na to, di ba sa indigents lang? Yun po ang kailangan natin bigyan pa ng pag-uusap. Kasi Sa as per indigents, define sa 12309, kailangan pa nating repasuhin yung mga Yes, provision. kasi as far as AX is concerned, kaya may pera ka o wala, pwede ka Yes. mag-avail ng... Very true. Oo, very true. So ngayon po, dito sa 12309, we would like also to acknowledge then, paalala lang, kami po ay naging bahagi ng proseso ng pag-develop po nito. And of course, our team, alam mo lang, kilala mo si Sir Art, saka si Sir Jake, sila talaga ang umupo with the technical team to really share to us their stories on the ground para at least yung sa batas natin at saka sa IRR natin, based on reality talaga ang paglalagay natin ng mga provision or policy statements po natin. Dito po sa 12309, ang sinasabi po dito ay libre na ang funeral services. But backtrack lang po tayo. Sa AX po kasi before this law, included na talaga ang funeral assistance. Matagal na po natin siyang binibigay. Nagva-vary lang po yan depende doon sa dinudulog ng isang pasyente. Kaya wala tayong tinatawag na standard amount to be given. Kasi based pa rin kami, number one, sa crisis situation, ano ang trigger for that particular client na may namatayan, at of course, the resources and capacity of a particular family to shoulder the expenses. So, sa AX guideline natin sa MC16, ang sinasabi namin, a maximum of 25,000 na ibibigay. But for this law, for this RA, yung 12309, sinasabi dito dapat meron na po tayong templated amount or standard amount. But as to standard amount po, magkano at ano ang inclusion ng package, ito po lang po ang pag-uusapan natin in the crafting ng IRR because the SWD will be the one who will lead the crafting of the implementing rules and regulation. But sa amin ngayon, dito po sa 12309 na batas, malinaw sa amin, una, ang target nila ay for families. Yun. Of course, nandyan yung below minimum wage earners at lahat pa. But there are portion ng batas sa sinasabi po sa Raymond at Director Diane na pwede pa rin mag-apply ang isang individual na nasa krisis sa sitwasyon. Yung may financial incapacity to provide because may trigger, like example, health shock or disaster or economic shock. But very clear dun sa batas sinasabi na still based on the assessment of the attending and registered social worker. So ngayon, may ganun pa rin tayong pong proseso. Tama yung Director Wenz, di ba? May mga kaso na lingering illness. Yes. Isang buwan sa ospital na ubos yung savings. Yes. Tapos natigok naman namatay din. Namatay din. Ubos na, di ba? So, Yes. paano yun? Yan ang tinitingnan natin sa Raymond. Kaya nga mahalaga ngayon ang engagement namin. Una, with DTI because they will be the one who will be assisting us in the monitoring ng mga funeral services. We are also now have connection with the Funeral Homes Association in the Philippines. So makikipag-usap tayo sa kanila and they will be partly involved and engaged sa proseso. Kasi ano yun, kung standard, ibig sabihin meron din silang standard na Yes. service na Oo. ibibigay sa halagang 25K. Correct. Kasi ngayon ang gusto namin makita ngayon, ano ba talaga ang services or package of services na magbibigay ng decent interment sa isang Filipino family. Kasi baka mamaya makakaiba tayo ng level ng pagsasabi ng internment. Lagi ko ang sinasabi, we don't cover excessive services pag namatay. We wanted decent lang. Kung ataol po ba yan, 3 days interment, covered ba yung place na paglalagyan, yun ang pag-aaralan pa lang during the IR consultation. Again, we don't want to make it as much as possible bagarbo kasi supposed to be dapat nga we wanted to extend the services to everybody who are needing it. So ngayon, bawal pa rin yung mga pa-balloons and pa-live, baka mamaya may same-day edit
Yung mga tipong ganon, at saka pa jacket and t-shirt, that is not part ng supposed to be package of services. Kasi what we're trying to have this is, i-define yung decent interment services. That would also include transportation of cadaver from one place to another. Example, for OF, namatay sa abroad, because supposed to be DMW ang magfa-facilitate ng pagbabalik ng bangkay. But pagdating sa Pilipinas, na ginagawa na po yan ngayon ng programa ng AIX, we assist them for the transfer of cadaver. But nagsasubject pa rin yan based doon sa layo, distance, at sa capacity at yung case na iuuwi natin. So, ito ang kailangan natin i-consulta sa mga funeral homes. Kasi for me, they are more, technical pagdating doon. And their input will be valuable in the crafting of the IRR. Kailan natin in-expect yung IRR matapos? Actually, we were given time frame for this 60 days. So ngayon po, with the partnership with the Office ni Sec Alia, the DLLO, Sa mga January yes, supposed to be, we are already working, connecting, but we already have the experience as Raymond. Yeah, yeah. Ang kailangan na lang po talaga namin ay magkaroon talaga ng malinaw. Kasi of course, this will be granted through guarantee letter. So wala po ditong cash outright. Kasi basically, free. Meaning to say, we will cover the expenses once assessed and approved and recommended by the social worker na they are qualified for these services, then i-cover natin lahat ng expenses nila based on the package na mapag-uusapan po natin ng DSWD being the primary implementing agency, and then the one na partner natin which is the funeral homes. So ngayon kasi I think we have around ilang partners tayo? 207. 208. 807 funeral homes. All over the Philippines. Nationwide. So sila na talaga yung tumatanggap ng guarantee letter sa atin. And I think, pag naupuan na natin ito, mas makakabuo po tayo ng mas malinaw na polisiya kung paano po natin i-implement ito So sa mga by Raymond. January, we expect na tapos na yung IRR. Yes, yes. Kaya nga ang pakiusap po namin sa mga taga-subaybay ng Media Forum, sana pag pinanood nyo po ito buo, yung buong matapos na sa simula nung nagsalita kami hanggang matapos. Kasi sometimes pag spliced lang yung pinanood, nagkakaroon ng misinterpretation na hindi dapat dahil poor lang, o paano naman kaming may mga trabaho, hindi pwede. Again, nasa subject pa rin sa assessment at recommendation at paulit-ulit din sasabihin ng social worker being the one tasked by the government to do the screening and eligibility ng isang client po na mag-avail for this package of services. Yung isang question dyan, pagka fully implemented na itong RA 12309, Apo. wala na bang burial assistance na makukuha sa AIX? Actually, Sas Raymond, ang kagandahan nito, kinabit na ito sa programa natin. Kaya masaya kami kasi finally, slowly, they are recognizing AIX already as a vital program na department. We have been existing for quite some time. Actually, ang financial assistance for burial services already exists way back 2014. Meron nga tayong papakita mamaya. Meron na data, kami. no? Para lang sa kaalaman ng karamihan, maybe we can flash it doon. We already serving a lot of clients natin asking for burial assistance. And, yes po, sir. 1.4 million ay naipalibing. Yes, of course. And almost 10.9, tama po ba? 10.9 billion na po ang napamahagi natin. Napansin ko rito, tumaas ng pandemic, ano? Yes, opo. At Sumipa. yes, to be honest, we're very much open during pandemic. Ang DSWD, di ba, hindi tayo sarado talaga ang opisina natin despite of the health risk na pwede natin ma-encounter. But as you can see po, ganyan po na kadami ang nasa-serve po natin. Even with this passage of the law, but we are so happy kasi finally, at least magkakaroon na po tayo ng standardized na pag-uusap. Paano ba talaga natin matutulungan ang isang Pilipinong mayroong limitasyon na mabigay niya ang pangangailangan niya in terms of funeral services. Kasi yung mga mahihirap na pamilya, basta mairaos lang yung Opo. burol, tas mailibing, yun na yun eh. Yes po. At isa rin sa maganda dito, kasi ano po tayo kin-include din po natin dito yung mga practices ng ating mga indigenous communities. So hindi po mag-a-adjust po ang IRR natin base po sa paniniwala ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang paglibing sa kanilang kapamilya. Example for mga Muslim, ini-recognizes yung mga certification from the imam or yung mga tribe leaders nila. So this will be part of the IRR na ikakraft po natin. Yung sa Muslim, within 24 hours. Precisely. Opo. So tinitingnan namin kung guarantee letter ba ito
or dapat cash outright pagdating sa kanila. And these are some of the concerns na kailangan natin pang lilawin. But kasi sa AIX, very clear talaga kami pag indigenous community, talagang cash outright kasi wala talaga silang libing na katulad ng, Katoliko na talagang may interment ng 3 days and everything. Cash outright yun. So considered na rin dito yung cremation. Yes, we are Kasi trying mas mura yung cremation kesa melote. Yeah, we're trying to look that into the cremation part. But of course, marami pa rin kami pag-usapan kasi una, ano ang may earn, tapos yung placement. So those are the things na kailangan tingnan pa rin. But we're very much open doon sa magiging recommendation po ng Funeral Homes Association sa atin. And we will try to cover as much as possible as we could as long as within the standard po ng batas, provision ng batas ang pag-uusapan po natin. Sige pa. Hindi, okay na. Okay na po ako sa Raymond and Director Dayan. So, thank you, Director Wenz, Director Shuk. Kayo naman mga reporters, pwede na kayong magtanong. Magandang umaga pa pala. Vic Sumintakob na 25. Ma'am, Happy birthday nga pala, ay, Vic, ha? thank you. Ay, happy birthday po. Director Biya ka na daw dyan. Murata, may we know how much is the amount na ma-avail doon sa funeral assistance? Sa ngayon po, wala pa na pag-uusapan kasi we still have to craft the IRR. Sa batas po kasi, wala pa siyang nilagay na specific amount. Tama, Art, no? But currently, sa AIX guidelines po natin, we have this cap of 25,000 pesos. For the interment services lang po ito. Basically, what we decided when we craft the MC16, depende sa pangangailangan na nilalapit sa atin ng isang tao. Like example, kung ang tao na lumapit sa amin ay nasa ospital kasi may long illness na, of course, bibigyan sila ng medical assistance. But if ever namatay yung pasyente, ibibigay natin yung kanyang funeral services based on need nila, based on statement of account. Pero kung ang isang pamilya nag-decide na, example, taga Mindanao sila, sa Manila nagpagamot, iuuwi nila, that's additional package of service na ibibigay natin sa MC16. Kung ang amount po, nakabase kami doon sa 25,000 max amount. Pag hindi po yan na-cover nung supposed to be SOA nila kasi medyo maliit, yun ang kinakausap namin ng mga service providers natin to adjust whatever coverage lang ang pwede nilang i-charge doon sa pasyente para hindi na masyadong mabigat sa pamilya nila at makauwi agad po sila. If ever naman po sa service na 25,000 cap natin ay hindi na ibigay, then the job of the social worker is to tap other agencies who can support this family para po maibigay pa nila ang other needs aside from us. Okay. Just one follow-up na lang. Clarification lang doon sa tanong ni Sas Raymond kanina. Kasi doon sa batas, you're waiting for the IRR. Pero may existing na tayo based on doon sa AX program natin. Yun na nga, paki-clarify lang, paano yon? I-integrate doon na sa batas, ililipat yung pondo, paano ang mangyayari? Actually, sa batas, very clear that DSWD pa rin. It was specifically mentioned, if I'm not mistaken, sa Section 7 that the DSWD will be shall the lead agency. And it's clear also na minention nila that the fund will be under the assistance to individuals in crisis situations. So, in terms of the funding and then the program, there's no need for us to create. Kasi it has been being done by the department through the crisis intervention program. Ang kailangan lang natin aralin dito ngayon is mapagkasunduan ano ba ang magiging standardized amount and inclusions in terms of services ang pwedeng i-cover pagdating po sa funeral assistance. Ayaw po namin magdikta kasi syempre of course i-check pa rin natin yung capacity ng ating mga service provider ng funeral homes. So malinaw po talaga dapat na may tayong consultation sa kanila in crafting the IRR. Ito muna, pareho naman kami, TV siya, radyo ako. How long does the processing usually take after filing the application? And how do you verify the legitimacy of the death claim? Ano yung mga common reasons bakit na-disqualify or denied? Actually, in terms of the time frame, Sas Raymond and Ma'am, and Director Dayan, Director Jimmy, within the day.
Yes. Within the day, as long as within the day, dala lang ang kompletong requirements. Actually, pagdating sa burial assistance, ang hinihingi lang po talaga namin ay death certificate and funeral contract. The death certificate will provide us the information kung bakit namatay. The SOA will provide us the services na kailangan i-cover ng DSWD. Ang kadalasan po na, meron bang kadalasan? Actually, as much as possible sa usapin namin sa crisis intervention program, again, speaking sa CIU natin here in Central Office, as much as possible, kung may nakita kami mga information na hindi consistent, nagagawa ng paraan na ma-comply ng kliyente within the day. We don't want to send the people back to their respective ng wala. Yun naman lang beauty namin dito. But again, I'm speaking on the crisis intervention. This is supposed to be the standard operations din natin across all the crisis intervention unit. Yun. Within the day naman po, ma'am, siya. Kadalasang dala, yun nga, funeral contract, SOA, sometimes di na kami nagre-require ng case study because the social worker namin ay nag-interview mga social workers din. So, pag kulang ang case study, kami na po mismo ang gumagawa para wag silang umuwi. So, ginagawa talaga ng paraan po ng DSWD na ma-accommodate sila within the day, ma'am. Yung mistress, hindi niya pwede mag-claim ng funeral benefits para sa asawa. So, if we're talking Halimbawa. about claimants, Claimants. we have to recognize na sa MC16 po, we recognize both the claimant and beneficiary. Natakot naman po kami kung ang patay pang pipila sa amin. So anybody, ma'am, can represent as long as if ever po not within the first consanguinity ng beneficiary, an authorization letter is required. Yun. Kasi we also have to protect then the family na minsan kasi may kwento na may nag-claim on behalf of the family and the family who are affected is not aware. So that is something that we really wanted to i-moderate, kumbaga. So ngayon po, pag first degree consanguinity, ma'am, anak, asawa, tatay, nanay, hindi namin kailangan ng certification. Pag nag-go beyond po dyan, sometimes we require them to have at least an authorization from the family member allowing that particular claimant to represent on behalf of the family. Pero sana ang gusto pa rin po namin, immediate. But for those common laws and wife and everything, Number 2. nire-recognize naman natin. Pero ang problema lang, authorization pa rin at pirma doon sa supposed to be death certificate na mag-appear. Oo, pag hindi siya nag-appear, then we will require then the authorization letter. May ganun po talagang kwento, ma'am. It's normal for us. Yes. Sige po. Doon sa nabanggit nyo within the day, napaprocess naman po yung mga claims ng mga beneficiaries natin na nagpupunta rito. Pero paano ho natin na sa-certify na yung mga documents na dala-dala nila ay legit at hindi ito galing sa kung saan-saan lang kasi baka sa mga nakalipas na pagkakataon merong mga peking claims na nakukuha sa DSWD. Sige, thank you for that very wonderful question. Number 1, we officially partners with FHA, yung mga funeral homes. We have MOA with them. But if ever wala kaming MOA, we ensure before we engage with them is may existent na physical facility sila for us to visit. But ang mandate sa amin ni SEC is dapat lahat maging partner for this particular law. Number 2, social workers are trained to verify. That's why hindi po kami yung tipong ibibigay mo na lang. The social worker the client undergo assessment and interview from the social workers. We do have, of course, a capacity to validate the information through probing questions. Pag nakakakita na kami ng inconsistency pagdating doon sa interview, nagbe-verify agad kami sa ibang opisina, like example, funeral homes or civil register ng isang LGU to verify the existence. But for us, the fact na meron niyang dalang document, we always have to look them as a person asking for help at first. At the back of our mind, yung dudaan dun pa rin. But we wanted to give naman the benefit of the doubt to all of our cases. But there are certainties talaga. That's why we don't want to engage in cash outright, sir. Kasi pag cash outright talaga, ito yung medyo mabilis talagang pikiin. Kaya ang engagement po talaga namin sa kanila ay through guarantee letter. What they're going to receive from us is not cash, but a form of a letter as a guarantor
Nagdadala nila sa service providers. Tapos kami na po ang bala makipag-usap sa service provider pagdating po doon sa payment. That is the partnership na ginagawa po namin with them at of the moment. So, ang malinaw lang po dito, walang nakukuhang aktual na pera yung mga beneficiary at guarantee letter na yun yung ay bibigay sa funeral homes. Yes. Oo, kasi kami na po nagsisettle ng payment sa kanila, sir. Ito rin yung para matiyak na yung dapat puntahan nung bayad, mapupunta. Kasi nga 'di ba before pag cash, merong gagamitin sa ganito tapos may bibilin. 'Di ba? Before, 'di ba? Yes po, as June, as Raymond. Actually, ito yung lagi naming challenge kasi pag natanggap po sir nila yung pera, parang wala na pong responsibility ang government, the SWD, of how they going to spend that. But we wanted to teach them the right of spending, the attitude of spending. Kaya po ngayon, ang ginagawa namin, not only in funeral, even in medicines po. That's why we have our partners with Mercury Drug now, we have partners with Generica and TGP and South Star Drug kasi we wanted them to use the amount being given by the government to the right purpose. Kasi sometimes talaga kalahati lang ang binibili nila at babalik ulit sa amin. This time, we cover a higher amount of their needs para yung sarili nilang pera na cash ngayon, gawin na lang nila for other purposes. But for the medicines, an example, funeral services, DSW na po ang nag-charge po nun. Last question na lang sa akin, Sas. Kanina nabanggit nyo, ngayon po, no, habang ginagawa pa yung IRR, 1,000 to 25,000 yung maximum na naipagkak... Sige pa. Okay. Naipagkakaloob na amount para dun sa guarantee letter. So, yung 25,000 ho na yun na yung maximum na yun lang yung kayang ibigay ng DSWD mag-exceed man yung babayaran dun sa funeral homes, talagang hanggang dun lang po na. Yeah. So, let me correct pala. Thank you, Director Dan. 50,000 po pala ang cap namin. So, 50,000 na. I think that 25,000 is for the interment, 25,000 for the possible transfer of cadaver. Tama, no? That's why it's a max of 50,000 both. We always have to remember po, sir, na ang DSWD is there to augment but not to shoulder everything. We all still have to give it back to the client na dapat may counter share pa rin po sila doon sa sitwasyon nila. We are very much limited, as you can see doon sa figure, na talagang malaki po talagang ginagrant but we cannot cover. Something the social workers ay isa sa mga tinitingnan nila is ano kasi ang naka-include sa services. Kaya minsan umaabot ng more than kasi, example po sir sa experience namin, iba yung klase ng ataol, may patawag sila sa... Nabanggit yung sa ataol, meron lang bang particular na dapat kapag yun, sa ngayon kasi ngayon wala pa tayong ganun malinaw. Kasi ngayon yun ang uusapin natin. Kasi sometimes pag nakikita namin ang package sa SOA, yung ataol nagba-vary na yung, di ba? May mga ganung preference. Tapos minsan may inclusion of live lamay. Minsan kasama yung mga pa-balloons and everything sa package. Sometimes hindi naman kasalanan ng mga pasyente kasi baka sudden yung kanilang pag-apply. But we cannot cover those excessive kasi we wanted to, limit also the fund to what is available lang. Sometimes din in-extend yung lamay na ang capacity lang dapat ay 3 days but hihintayin pang kamag-anak kung saan lupalop ng Pilipinas and extend ng 1 week. Yun ang hindi na namin siya kino-cover. So that's why po, hindi talaga namin kayang sagarin kung ano ang naka-statement sa SOA. And this is very clear with the funeral homes partners talaga namin. We can only cover what is necessity for them na maitawid yung burol at paglibing po ng kanilang family members. Totoo na to, last na lang talaga sa akin. Yung burial at saka funeral, parehas lang ba yun na assistance? Kasi ngayon pinag-usapan natin burial, dati narinig natin may funeral assistance din galing sa DSWD. Yeah. Parehas lang ho ba yan? Yes, actually parehas na lang siya. Kumbaga binuo na siya. Kasi kasama na dito yung embalming, 'di ba? Embalming, internment, kinamit yung transfer sa cremation, kinovered na transfer of cadaver. Yung inurnment services, kasama na rin. We also include it doon sa batas yung provision ng casket, urn, venue, or other funeral offers na pwedeng i-offer ng funeral establishment. But, of course, we have to, regulate it pa rin.
again, ang babalikan pa rin natin, at least to give them the decent interment services. May follow-up lang ako kay Director Wenz. Sa mga mayayamang LGUs, may ordinansa na nagbibigay din ng libreng libing. So, paano yon? Pwede bang nag-avail na sa DSWD, nag-avail pa sa LGU? Actually, ito yung titingnan natin to complement. We don't want to not let the LGU to have their own services, of course. Kasi constituent nila. But of course, may limitation din ang LG in terms of the package. So ito yung kailangan nating makita. That's why part ng RIR natin, kasama natin ang mga local government unit na nag-i-implement ng funeral services nila in their own constituent. So pag nakita natin kung itong i-cover ng LGU, then sana lang papasok si DSWD. O baka naman pwedeng ibigay na nila sa iba. Kung meron naman pala silang decent na services, then maybe some other LGUs can avail for those who are not capable of doing such sa kanilang constituent. Sige po si ma'am. Hello po, good morning. Julian po from Congress TV. Na-mention niyo po kanina na may 807 accredited na funeral parlors. May list na po ba tayo at ilalabas sa public na para makita nila yung accredited po na funeral? I'm not mistaken, I have to check, but lahat ng service provider naman ay posted natin sa website. Ito, it was clustered per region so that the people can easily access it kung meron silang pangangailangan. Yes po ma'am, we do have an inventory of service providers. We even classified them based on their partnership with us because some of them are still undergoing formalization ng partners to memorandum of agreement. But there are some part of the population ng funeral homes na accredited na po talaga natin. Ang ginagawa talaga ng team po ng DSWD, particularly the Crisis Intervention Program, is to ensure that legit, recognized at existing ang isang facility or funeral home so that we can ensure na tama po ang pinupuntahan po ng pondo ng ating pong government. Last na lang po for Director Jimmy. Since na-launch nyo po yung BBM Servicio na digital platform ng DSWD, as of now, na nagpa-pilot testing po tayo, ano-ano po yung mga feedback na natatanggap nyo na about the service po? Yeah. Maraming salamat. Meron po kaming ginagawang survey actually sa bawat aplikante dito. May 10 tanong doon. So, hindi ko lang mapakita dito. Hindi ko lang alam kung mapakita natin dito. Pero may survey po kaming na-administer. 10 simple lang tanong lang po yon. So far, manataas yung feedback or ang feedback ng kliyente sa bilis, sa pagiging simple, madali lang na sundan, naiintindihan nila yung steps. Pero ang pinakamababang binigyan nila ng puntos ay yung tanong na kaya nila itong i-share sa iba. Kaya nila itong i-explain sa iba. So, yun ang inaalam pa namin. Bakit kaya mababa ang puntos nila doon, ano? Follow up ako, doon sa tanong mo. So, how's your team addressing the technical glitches for users with limited digital, alam nyo na yung iba walang ID, national ID? Yun. Unang-una po talaga, para makapag-BBM servisyo, kailangan may national ID. Ang ginagawa po namin, sa next enhancements po ng aming application, kung ikaw ay walang, halimbawa, sinubok mong BBM service, wala kang national ID, so talagang hindi ka ma-authenticate, no? Lalagyan po namin ng parang button doon na pag i-click po nila yon, pwede po silang may refer. May kita nila kung ano-ano yung bukas na registration centers ng PSA para sa national ID. Ganun po. So, Director, ngayon na nagpa-pilot kayo, for example, tinry nila na i-verify kung authenticated yung ID nila. Ngayon, hindi siya nag-reflect dito sa BBM Servicio. Does that mean na hindi na sila makakalapit sa DSWD? Paano po ba yun? Dito po sa pilot natin, ha? Sa ngayon po, hindi po makaka-apekto, no? Hindi porket walang national ID ay hindi na makakatanggap ng AIC halimbawa. Pero moving forward, I think papunta tayo doon na kinakailangan talaga bawat mamamayan magkaroon na ng national ID. At sa aming pag-usap sa PSA nitong mga nakaraang buwan lamang,
Ang balita po sa amin, nasa 95% na po ng mga Pilipino ay may national ID. At kapag nga po ay may national ID, tiyak na makakapasa sa itong BBM Serbisyo application na ginawa ng DSWD. Ay, sige po. To Director Shuk po, kasi po 'di ba nabanggit nyo kanina na yung BBM Serbisyo natin is for authentication lang. May balak po ba yung agency na i-extend yung help po sa mga tao na wala pang national ID na mag-i-help din po sila sa registration? Sa ngayon po kasi talaga, ang may mandato na magsagawa ng registration ng national ID ay hindi DSWD. Ayon po sa Republic Act 11055 or yung Philippine National ID System, ang PSA po ang may mandato. Pero kung sakaling merong kaming makilala, halimbawa nag-access siya ng BBM Serbisyo, wala pala siyang national ID pa, hindi pa siya registered, lalagyan po namin ng proseso doon, ipapakita namin sa kanila kung ano-ano yung mabukas na registration centers na pwede nilang puntahan para mag-register. Ay, Director Wens, ako po may tanong. Sabi nyo, ang cap natin is 50K. Yung existing natin ngayon dito sa CIP. Ngayon, kapag na-craft natin ang IRR, let's say for example, bumaba sa 50K. So yung existing mo ba na 50K ngayon ay once crafted yung IRR para sa Funeral Service Act, bababa na rin talaga for all? Yun ang kailangan pa nating tingnan. Because kami, when we crafted it, we try to consider the, parochial concerns ng each of our regions eh. Ito yung medyo nakikita namin talaga na mahaba-habang usapin. Kung bababa or tataas, ano ba talaga inclusion. Kasi when we had our first engagement with the funeral homes, iba-iba yung rate na binibigyan nila sa amin to have this decent eh. Ang 50K kasi we opened that because again yung transfer of cadaver might be differ. Baka sa IR kasi we wanted to separate the transfer of cadaver as a separate menu, and then the interment is a separate menu, cremation is a separate menu. Doon namin siya titingnan. Kumbaga kung anong pipiliin ng client when they ask help from us, at least meron siyang option kung ano yung ipa-prioritize niya. Pwede din sabihin pagsabayin. Tingnan natin kung ano pagiging agreement ng mga magiging partners po natin on this law. So ito pong IRR na to, once approved na po, masusupersede na niya po yung existing na parang protocols and guidelines po ng CIP para sa burial. As much as possible, yes, it will, because of course the standard will be the law, but we will try as much as possible to complement the MC16 as our guiding principle in the SWD. Yes, hindi tayo lalayo sa MC16 eh. And currently we are optimizing our guidelines. We're crafting now our omnibus in consideration with this, kasi kailangan namin i-adjust yung mga tema natin, polisiya natin sa MC16 para at least pare-pareho tayo ng ating magiging implementation understanding po, Director Dayan. Director Wens, malihis muna tayo sa burial assistance. So far, ilan na po yung naging beneficiaryo ng AX natin? Tumaas ba compared to last year? If I am not mistaken, I'm not familiar with the exact number, 6 million na tayo as of August eh. No, nasa 6.7 yata if I'm not mistaken. But we will be giving you the correct number. Sa AX naman po, progressing kasi kailangan nating tapatan yung pag-increase ng pondo natin sa number. Actually, lagi kami nag-exceed sa 100%. Hindi na maintindihan kung bakit. Dahil talagang we try as much as possible manage the fund allocated to us to ensure that every Filipino asking for help will be provided. So, sometimes ang naging computation namin, if I'm not mistaken, sa Asyon Director din, ang average na nakukuha ng isang tao ay yun ang computation namin, kaya nasa 6 million plus na kami at of the moment. Pero ang good news kasi, may dagdag na budget ang AX. Yes, actually po for next year, I don't know if we're so happy, but we are challenged. We rather look it into as an opportunity rather than as a challenge. We are ready. We are gearing up to the increase of the fund under AX in crisis situation. We wanted to assure the public na gagawan po namin to ng tamang pamamaraan
tamang proseso at tamang implementasyon to ensure nyo po na tama po na kami po ang binigyan nyo po ng pondo po ng bayan para naman po ito sa kalahatan naman po, hindi lang po ito para sa iilan lamang. May question pa ba? Meron pa, sir. Sa kaso ng OFW na namatay overseas, and then sabay ang services nyo with DMW, so paano yun? Depende sa request. O kasi parang it's more of the DMW side who will be bringing the body or the cadaver back to the Philippines. Pero pag natap naman po kami for other resources, ma'am, we are very much willing to assist. And this is already happening in ties with them. Kadalasan ang kino-cover talaga namin ang cadaver transport from airport back to their respective provinces. And sometimes we partner with the local funeral homes nila in coordination with the regional counterparts namin to provide necessary services that would include not only limited to interment services. Sometimes kasi nag-extend din kami, lalo na kung ang namatay ay breadwinner. Sometimes we extend food assistance din to cover yung sudden loss ng economic support ng namatay doon sa pamilya nila. At saka papasok na yung other developmental programs natin. Sometimes, minsan SLP, may mga ganun po tayo mga mechanisms na ginagawa, ma'am. Okay. Sige, si Gabriel. Hello po, good morning po. Kay Director Shuk lang po, balikan ko lang po yung BBM application po natin direct. Bali po, for the sake lang po nung for the record lang din po no, na for those beneficiaries po natin na hindi pa po na nakakapag-record through the app, okay lang po ba na for the meantime, kahit po hindi pa po sila beneficiaries ng DSWD, mag-register na rin po sila dito through the app. Nang sa ganun po, in the future naman po, nakailanganin na rin po nila, mas madali na po yung process po natin. Pwede. Gaya ng sabi ko, bukas ito sa public. Nasa web, nasa internet. Kaya itong ma-access. Basta may data ka. Thank you po. Meron pa po bang questions? Wala na po. Ayan, sir. Yes po. Rejoinder lang kay Director Sure. Jimmy. Actually, this is also a good thing, Director Jimmy, di ba? Kasi ang instruction talaga sa ating secretary is to digitize everything. Yeah. At sa AIX po, speaking on behalf of the AIX, we wanted to ensure talaga that the right assistance is given to the right Filipino. And ang pinaka-means of verification talaga natin of the authenticity of the one asking assistance is a national ID. Kasi ang ibang ID po talaga medyo napepeke po talaga pagdating sa AIX. Kaya sa amin, we would as a plea to everybody who will be asking assistance, mas mabuti po talaga na national ID na po ang dala ninyo. Kasi once we digitize our process, national ID po talaga magiging take-off namin for provision of assistance. But again, nandun pa rin po tayo sa issue na sometimes hindi sila accessible. If I'm not mistaken for the AIX program, alam na po ni Director Jamie to, we had a partnership with the PSA because we wanted on-site na nagkakaroon ng application for the national ID. But ngayon yata, I think ang PSA already saturated an NCR. Tama ako if I'm not mistaken, Artie, but that's why they transfer from other region naman to offer the same services and partnership with them. Director Shuk, okay, beneficiary, tapos medical assistance, namatay. Madidetect ba nung app natin kung patay na? Para baka may gumamit ng identity niya later, di ba? Yung app po natin ay may tinatawag kaming liveness check. So, halimbawa, kung patay na ang kliyente at susubukan mo pa rin i-BBM serbisyo sa gamit yung phone, hindi siya papasa. Kung yung halimbawa yung apo o pamangkin yung nag-a-access kasi nga kung senior na, makaka-access yun? Makaka-access po. Ma-access niya yung record niya mismo, hindi yung lola or kung sino man yung namatay. So kung patay na talaga, yun, madidetect. Tama ba? Hindi na siya makakapasa sa BBM serbisyo. Ah. Kailangan yung representative na niya yung magpa-authenticate. Pero how do we know na patay na yung isang beneficiary na regularly every 3 months nagpupunta sa atin? May way ba tayo para malaman? Sa ngayon po wala pa. Pero ang plano natin moving forward, kukonekta po tayo sa civil registry system ng PSA. Gamit ang national ID, kukonect po tayo doon para magbato ng information na itong tao to patay na. So may regular communication para Yes. nagsusupply ng Yes. Yun lang naisip ko lang pwede, di ba?
Na po. Biometrics verification po ito online. Biometrics, ibig sabihin, mukha lang. Mukha. Hindi yung thumb mark, walang ganun. Wala. Tatanong ko sana, paano yung mga common kasi yung worn fingertips sa mga karpintero, construction worker. Kung kasama yung thumb mark, parang mahihirapan sila. So, face lang. So, kapag nagpa-iba siya ng mukha, yun ang problema. Mahirapan Yun. niya pag naputol yung thumb na lagari, di ba? Sir, meron lang tayong short walkthrough nung app para po ma-visualize po nila yung So kung wala process. na kayong tanong, thank you very much. Teka, mag-ano muna tayo? Final words bago yung walkthrough. Ay, sige po. Si Director Shook muna po. Sa mga kliyente ng DSWD, sa ating mga ka-4Ps, sa mga ka-AIX, yung mga nandito, pati na rin yung nasa regional field offices ng DSWD, inaanyayahan po namin kayo lahat na magpa-authenticate na at subukan na ang BBM serbisyo kasi basta beripikado, mabilis ang serbisyo. Thank you, Director Renz. Para naman po sa crisis intervention program, mag-abang-abang lang po kayo ng latest updates po namin in terms of this new law, yung RA 12309. Yun nga, pakiusap muli sa aming mga kapatid sa media at sa mga taga-subaybay po. Find the right forum at platform para makakuha kayo ng tamang impormasyon para sa tamang tulong. Ito po yung mga chance natin to really explain to everybody who is listening, who is reading, who is checking sa Facebook, na binibigay na po namin sa inyo yung tamang impormasyon para mas makakuha kayo ng tamang tulong. Again, uulitin po namin una, ang prime implementer po ng programa ng AIX ay DSWD. This is the national government. Yung local po ay hindi po sakop ng DSWD. Pero gumagamit din sila ng term na AIX. Ng AIX. So that's why po magkaiba po yun. Oo, lagi nyo pong babalikan. Pag meron kayong nababasa ko kasi yung mga comment, laging alalahanin sino po yung DSWD na nakausap po ninyo para mas malinaw po naming ma-address yung concern. So that's why we're encouraging everybody to always use DSWD page natin for the right information, for right services, the treaties natin. And of course, again, maraming salamat sa pagkakataon po sa Raymond and Director Diane of giving us a chance to promote the program para po sa ating pong mga taga-subaybay ng inyo pong media forum. Pagka may IRR na, guest ka namin uli. Yes. Dito ulit po tayo. Dito ulit. Ito ulit. Opo, thank you. Okay, so Director Diane, walkthrough na. Sige po, walkthrough po muna tayo para po may visual reference lang po ang ating mga... Ayan, so ito ay totoong tao, John Dale Ginga Bulusan, at ang kanyang birthday ay January 24, 1997. Magpatuloy. And then, lalabas na po yung sinasabi kong take a selfie. Ito yung liveness check na sinasabi ko. So, ayan. Tapos, pagkatapos po nito, kumukonekta po ang DSWD sa PSA, National ID, para malaman kung, ayan, may National ID nga ba. At ganun lang po yun kabilis, pero kinukuha rin po namin yung mobile number para kung sakaling may issue or may kailangan balikan sa kliyente, meron pong pamamaraan para makontak muli yung kliyente. So, marireceive po ng kliyente, makakatanggap siya ng text, makakatanggap siya ng OTP, nakalagay po doon ang sender ay DSWD. At hintayin lang natin, ayan, may OTP nang natanggap mula sa DSWD. Tapos, tapos isara. So, ganun lang po kabilis yung BBM serbisyo ng DSWD. Okay po. Sir, may reminders lang po ako para po sa mga kaibigan po natin sa media. Remind lang po namin na you are still invited po sa Lawa at Binhi Immersion po this coming November 18. 18 to 19 sa Quezon pa rin po, 'di ba? Same area pa lang, same area po from before. So sa mga magko-confirm po, please contact na lang po Imelda Kabigting. Miss Mel Kabigting. Imelda Mel Kabigting. Ayun po. And also po, I would like to take this opportunity po to plug
To plug din po yung ating regular live programs po brought to you by Stratcom. So every Monday, we have halinhina nito. Yes, Iya. Ayan po, every Monday po, salitan po ito, kwentong Angels in Red Vest at AX Chronicles. Ang ating Angels in Red Vest po, dito po natin fini-feature ang ating mga magigiting na social workers at saka development workers po ng department nationwide. And then sa AX Chronicles po, ito po yung mga testimonials po ng ating mga beneficiaries na nakatanggap po ng tulong galing sa AX po, sa Crisis Intervention Program po. And then every Tuesday, ito naman po ang success stories po ng department. Andyan po yung mga storya po ng 4Ps, SLP, Kalahi, at kung ano pa pong programa na nakapagbigay po ng pagbabago sa buhay po ng ating mga kababayan. And every Wednesday po, meron tayong fast break. Dito naman po natin madalas fini-feature yung mga bagong programs and services po ng department. And then every Thursday po, ito po, media forum po with our media friends po and SAS Raymond. Tapos, weekend report every Friday. So, parang recap lang po to ng nangyari throughout the week sa DSWD. And every Saturday pala, we have an online radio program sa DZMM. It's called Serbisyong DSWD for Everyone. Ayan po. So, sana po ay araw-araw niyo po kaming makikita online. Ayan. Sige, sir. Ay, maraming salamat po. Brought to you by DMS po yan. Salamat po. Okay na. Sige, sir. So, see you next week sa Media Forum. Balik po tayo dun sa Central Office next week. Okay, Thank you. maraming salamat po.